May aswang na humahabol sa akin! Anong aswang ang pinagsasasabi mo? Walang ganun dito sa lugar natin. Ayan na ang aswang na humahabol sa akin, Ate Marley! Tumakbo ka pa sa ate mo! Kakainin ko na kayong dalawa! Naku po! Aswang nga yan! Takbo na! Huli ka! Hindi mo ako matatakasan! Lalapain na kita! Ate Marley! Huwag mo ako iwanan dito! Tulong! May aswang! Ay! Bitawan mo ako! Walang hiya ka! Ah! Magandang araw sa iyo at sa lahat ng mga tagapakinig ng seryeng Sityo Pangil. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Merly. Kagaya ng iba nating mga listeners, ay nais ko rin magbahagi ng aking naging karanasan na may kaugnayan sa mga aswang na nangyari sa akin nung ako'y 25 anyos pa lamang dito sa isang bayan sa Capiz. Isa po kasi akong mekaniko at ang trabaho ko po pala na ito ang magiging dahilan para masuwong ang buhay ko sa panganib. Kung paanong nakaligtas ako sa kapahamakan at nalampasan ang mga panganib sa kuko ng mga aswang ay ikukwento ko sa inyo ngayon. Kung mabuti o masama ang aking ginawa, kayo na po ang humusga. Di kita pakakawalan! Ang mga galanding kagaya mo ay dapat bigyan ng leksyon! Ayaw mo akong bitawan ha! Umanda ka sa akin! Papaluin kita ng kahoy! Babasagin ko ulo mo! Aswang ka! Ah! Walang hiya kang aswang ka, ha? Layuan mong kapatid ko! Tikman mong tubig na ito na mga nakababad sa bawang! Ah! 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 Napapaso ako! Walang iya kang babae ka! Babalikan kita! Lapdos ngayon ang bungangat katawan mo! Takbuhin ka pala eh! Maraming salamat, Ate Marley. Iniligtas mo ako sa aswang. Saan ka ba kasi galing? Gabing-gabi na, nasa galaan ka pa. Pumunta ako sa birthday ng kaklase ko. Pag-uwi ko, hindi naman nila ako inihatid. Tapos ayun nga, hinabol na ako ng aswang na yun. Sige, gumala ka pa at magpagabi ulit. Baka sa susunod, hindi ka na makaligtas sa aswang na yon. Magiging hapunan ka na ng aswang. Hindi na ako lalabas kapag gabi, Ate Marley. Nakakatakot na muling makita ang aswang na yun. O siya, sige na. Pumasok ka na sa loob ng bahay natin at kanina ka pa hinihintay ni Inay. Sobra ng pag-aalala nun sa'yo. Kaya wag mo nang sabihin ang nangyari, ha? Baka atakin sa puso yun sa takot. Tumigil na sa pag-iyak si Myra. Pinahid na niya ang luha sa kanyang mga mata. Tapos ay pumasok na siya sa aming bahay. Nakatabi lang din ang aking talyer. Nang masiguro ko na nakapasok na siya, ay naglakad ako papunta sa labas ng aming bakuran. Sa puno ng malaking mangga ay naroon si Oscar. Nang makita niya ako, ay hinubad na niya ang suot niyang maskarang goma na parang taong lobo. At hinubad niya na rin ang damit niyang suot na nabasa ng tubig na isinaboy ko. Magaling ang ginawa mo, Oscar. Paniwalang paniwala siya na aswang ka nga. Sobrang takot niya kaya tsak na hindi na yun masyadong gagala. Lalo na kapag gabi na. Etong 200, kagaya ng usapan natin. Ate Marley, parang lugi ako sa 200 ah. Baka pwede naman na dagdagan mo. Pambili lang to ng gamot sa bukol ko. Hindi mo naman sinabi na kapag natatakot palang kapatid mo ay namamalo ng kahoy. Sige, gagawin ko ng 300 ha. Huwag ka nilang maingay. Umuwi ka na at bumili ka ng gamot sa bukol mo. Sige Ate Marley, aalis na ako. Roy, ang sakit ng buong katawan ko eh. Pati ulo ko, ang daming bukol. Hindi ko na to ulitin. Isang bagay pa pala, Oscar. Huwag kang magkakamali na sabihin kay Myra ang ginawa natin ha. Tandaan mo, gusto ko lang siyang takutin para mapirmi sa bahay. Oo naman Ate Marley, no problem. O paano, alis na ako. Nang makaalis na si Oscar ay binilikan ko na ang sasakyang inaayos ko. Isinara ko na ang hood nun. In-off ko na rin ang bumbilyang di kuryente na naroon. Tapos ay pumasok na ako sa aming bahay. Dumiretso ako sa aming banyo para maligo at linisin ang aking katawan. Gumamit muna ako ng sabong panglaba para maalis ang mga langis at grasa sa aking mga kamay. Pagkatapos na maalis ang mga grasa at langis, ay saka naman ako gumamit ng
sabong mabango. Ang buhok ko naman na mahaba na lampas balikat ay ginamitan ko ng shampoo. Nakatapis ako ng tuwalya nang lumabas ng banyo. Heto ang mainit na kape, Merly. Ipinagtimpla kita para mainitan ang sikmura mo kasi naligo ka pa kahit gabi na. Maraming salamat po, Inay. Magpahinga na rin po kahit gabi na. Ako, kami ang dapat na magpasalamat sa iyo, anak. Kasi hindi mo kami pinabayaan ni Myra. Mula nang mamatay ang itay mo, ikaw nang tumayong padre ni pamilya. O, Nay, ayos na po yun. Baka mamaya kung saan pa mapuntang usapan natin. Malulungkot na naman po kayo at iiyak kapag naisip niyo si Itay. Ay, sige na. Hindi na ako iiyak. Sige po, Nay. Papasok na po ako sa kwarto ko. Doon ko na po iinumin tong kape na tinimpla mo, Nay. Ay, kumusta ang sasakyan natin, Merly? Naikondisyon mo na ba? Oo, boss. Maayos na yan. Nasa kondisyon na. Pwede na yan sa long trip. Ay, mabuti naman kung ganon. Darating na ang buyer natin kaya kailangan ay ma-impress siya, ha? Para hindi na baratin ang presyo nito. Oo, boss. Hindi ka mapapahiya sa buyer mo. 1 click lang yan at start ka agad. Gusto mo bang subukan? Ay, sige. Tingnan ko nga kung ayos na. O, ikaw na mag-start. Sige, boss. Pakinggan mo kung gaano kapino ang tunog ng makina. Abay, ayos ah! Talagang magaling kang mekaniko, Merly. Hayaan mo, kapag kinuha yan ngayon ng buyer natin, may bonus ka. Ay, nako. Salamat naman kung ganun, boss. Malaking tulong din sa akin na dito muna dinadala sa akin ang mga binibenta mong sasakyan para maikondisyon. Nagkakaroon ako ng trabaho. Alam mo, ang mga kagaya ko na buy and sell ng sasakyan ng negosyo ay kailangan talaga ng magaling na mekaniko para hindi kami napapahiya sa mga katransaksyon namin. Basta kapag kailangan mo ako, boss, puntahan mo lang ako. Kahit anong sira ng sasakyan, kaya kong ayusin. Nang araw din na yun, ay dumating ang bibili ng sasakyang inaayos ko. Nang makita niya yon na nasa kondisyon ang makina ng sasakyan, ay saglit niya iyong iniroad test kasama kami ni Mang Seryo. Umikot kami sa aming lugar at dahil nagustuhan ng buyer ang takbo ng sasakyan, nang bumalik kami sa talyer ay nagpirmahan na sila ng mga dokumento at nagbayaran. Kaya nang umalis na ang bumili ng sasakyan, ay tuwang-tuwa si Mang Seryo. Para sa'yo, Merly. Bonus mo yan kasi magaling ang iyong ginawa. Ba? 3,000. Boss, maraming salamat. Madali ang transaksyon kapag wala silang mairereklamo sa sasakyan. Nakita mo naman, hindi ba? Hindi na sila tumawad sa presyo kasi alam nilang nasa kondisyon. At sabi ko naman sa kanila, kapag hindi pa nila kinuha ay baka maunahan sila ng isa pang buyer na darating. Wala namang problema kung dumating pang isang buyer mo, boss. Maayos na rin yung isang sasakyan na yun. Ay, ganun ba? Eh, talagang maasahan ka, Merly. Hindi ako nagkamali na dito sa talyer mo dinadala ang mga nabibili kong sasakyan para maikondisyon muna bago ko ibenta. Salamat sa pagtitiwala, boss. Ay, siya nga pala. Meron akong gustong bilhin na kotse. Ang kaso ay malayo ang lugar nila. Gusto ko na isama kita kapag binili ko na yon. Bakit naman kailangan pa akong kasama, boss? Ay, malayo kasi ang baryo nila. Gusto kong masiguro na maayos ang makina bago ko bayaran. Abay, mahirap na kung saan pa kami masisiraan. Huwag kang mag-alala. May bayad pa rin yon. Sige, boss. Kailan ba tayo aalis? Bukas ng umaga, dadaanan ka namin ni Oscar. Siya ang magmamaneho ng kotse na sasakyan natin. Ikaw naman ang magdadala ng kotse na bibilhin natin. Kaya nga sabi ko sa'yo ay babayaran din kita. Nang gabi nga na yun, ay naglagay ako ng damit na pamalit sa isang bag. Nang mapansin ko ang baril na nasa aking aparador, ay naisip ko na dalhin din iyon. Inilagay ko rin sa bag na dadalhin ko. Naghanda na rin ako ng jacket na maong dahil maaga-maaga ang alis namin. Maaga na rin akong natulog. 4:00 ng madaling araw ay nagising na ako para maligo at magbihis. Gising na rin sina Inay at Myra para magluto ng pagkain. Gusto kasi ni Inay na kumain muna ako bago sumama sa biyahe. Nang dumating na nga ang 5:00 ng umaga,
ay may kotse na pumarada sa harapan ng talyer at bumaba doon si Oscar. Magandang umaga, Ate Merly. Nakahanda ka na ba? Oh, nakahanda na ako. Nako, Oscar. Mabuti naman at ikaw palang makakasama ni Merly sa pagpunta sa malayong baryo para samahan si Mang Seryo. Opo, Aling Tinay. Alam niyo naman si Mang Seryo kapag malalayo ang biyahe. Ay ako talagang kinukuha niyang driver. Oh, nagkape ka na ba? Baka gusto mong mag-almusal ka muna. Naku, wag na po. Makita ko lang si Myra nabubusog na ako. Nawawala ng gutom ko. Sus! Bumanat na naman ang bolero mong dila, Oscar. Kala mo naman kinikilig ako sa mga sinasabi mo. Hindi naman yun bola. Totoo naman yun. Ang ganda mo kasi. Kapag nakauwi kami, pwede bang umakyat ng ligaw? Hindi pwede. Teka nga pala, anong nangyari sa ulo mo? May dalawang bukol ka pa sa noo. Para kang tutubuan ng sungay dyan Hindi naman ako sa'yo nagpapaalam Kay Aling Tinay naman Tsaka itong bukol, nauntog kasi ako sa pintuan ng bahay namin. Katanga naman ang pintuan nyo, no? Inuntog yung ulo mo? Hindi ka naman papayag na umakyat siya ng ligaw, di ba, Nay? Aba sa akin ay walang problema yun. Kapag ang isang binata ay sa bahay nanliligaw, mabuti ang intensyon nun. Pero kapag inaabangan lang sa kanto ay nako, wag kayong magkakamali. Manloloko lang yun. Tama nga po yun. Oh, Myra, alam mo na Oo na. Ingat sa pagmamaneho, ha? Malayo pa naman ang biyahe nyo. Aba, at nag-aalala ka na sa akin Sa Ate Merly ako nag-aalala, hindi sa'yo. Kaya ako sinabing ingat sa pagmamaneho kasi sakay mo ate ko. Mananagot ka sa akin kapag may nangyari dyan. Ganun ba? Kumunti agad. Tayo na, Ate Merly. Naghihintay na si Boss Seryo. Nay, alis na ho kami. Myra, huwag ka nang gumala-gala ha. Bantayan mo si inay. Baka gabihin na kami pabalik. Nang makasakay na nga kami ni Oscar sa kotse, umalis na kami. Sa likurang upuan ako naupo at sina Oscar at Boss Seryo naman ang naupo sa unahan dahil sila ang nakakaalam ng lugar na aming pupuntahan. Madilim pa ang paligid at malamig ang simoy ng hangin kaya naman isinara ko ang bintana. Di nagtagal ay nakaramdam ako ng antok kaya nakatulog ako. Ilang oras pa ang matuling lumipas. Nagising ako nang maramdaman ko na malubak na kalsada na ang aming dinaraanan. Mabagal na rin ang takbo ng sasakyan namin kaya binuksan ko na ang bintana at nakita ko ang naglalakihang mga puno na aming nadadaanan. O seryo, malayo pa bang pupuntahan natin? Parang puro kakahuyan ng mga dinadaanan natin Oo, medyo malayo pa ang baryo ni Paring Nicanor. Siya kasi ang nakakaalam ng binibentang sasakyan. Nasa kalahati pa nga lang tayo Ibig sabihin, boss, malayo pa palang pupunta natin? Kaya pala nag-full tank tayo sige lang. Makakarating din tayo sa ating pupuntahan. Ituloy mo lang ang pagmamaneho. Sa gawing doon, meron na namang mga bahayan. May isa na naman tayong madadaanan. Oo nga no, boss. Pero bakit ang daming tao sa bahay na yun? Tingnan nyo, ayun sa unahan. Dahan-dahanin mo lang pagdating natin sa bandaon, Oscar. Maraming tao sa kalsada. Baka makasagasa ka ng tao, maabala pa tayo. Ay, tama si Merly. Magdahan-dahan ka lang, Oscar. Pagdating nga namin sa lugar na maraming tao na nakapila sa kalsada ay nagdahan-dahan nga si Oscar. Nakita namin na bukod sa mga tao sa kalsada ay marami na ring tao sa loob ng bakuran. Mayroong isang malaking bahay doon at sa tabi ay mayroong kapilya. Di nagtagal ay inihintunan niya ang sasakyan namin. Paano nga ay mayroong mga taong paparating na nasa gitna na mismo ng kalsada naglalakad. Sa unahan ng mga taong iyon ay nakita ko ang isang lalaking sa tingin ko ay kasing edad ko lang, nakasuot ng abitong puti. Nung una ay iniisip ko na isa siyang pari, kaya pinanood lang namin siya. Mga kababaryo, bumaba na mula sa bundok ang albularyong Cisco. Tapos na 15 araw na pangingilid niya.
Magsisimula na uli siyang maggamot. Kaya pala maraming nakapila dito. Magpapagamot pala ang mga ito. Yung lalaking yun, boss. Yun ang sinasabi na manggagamot na galing sa bundok. Grabe, ang dami niyang pasyente. Baka kaya ba niyang gamutin ang lahat ng yan? Magpapagamot din po ba kayo kay Isko? Pumila na po kayo. Ay, hindi po. Napadaan lang po kami. Hindi lang makaabante ang aming sasakyan kasi maraming tao ang nakaharang sa kalsada. Ganun pa. Akala ko kasi magpapagamot din kayo. Ano-ano po ba ang kayang gamutin ng albularyong yan? Aba, marami. Kung ano ang problema mo ay sabihin mo lang sa kanya at tsak na matutulungan ka niya. Pati nga mga nakukulam at naaaswang ay natutulungan niya. Aswang po? Meron bang aswang dito? Nako, Ineng. Kahit sa ang baryo dito sa Capiz ay mayroong aswang. Lalo na yung mga liblib na baryo. Yun ang madalas nilang ginugulo. Maswerte pa pala sa lugar natin kasi tahimik. Walang aswang. Sige na, Oscar. Lumakad na tayo. Nang sabihan ni Kapitana Belen ang mga tao na tumabi, ay sumunod naman ang mga iyon at nagbigay ng daan para makaalis na kami sa lugar na yon. Nagpatuloy kaming magbiyahe. 3 oras pa ang matuling lumipas at nakarating na kami sa bahay ng kumpare ni Boserio na si Mang Nicanor. Noon ay 2:00 na ng hapon. Hindi pa kami kumakain ng tanghalian. Kaya nagpaluto muna ng pagkain si Mang Nicanor ng huli ng manok na native at kinatay para gawing tinola. Kaagad naman kaming kumain dahil talagang gutom na kami. Pagkatapos natin kumain, ay saka na natin puntahan ang binibentang sasakyan na sinasabi ko sa iyo, pare. Maganda ba talaga yon? Makinis pa bang pintura? Tsaka yung makina ay maayos pa ba? Baka naman karag-karag na yon, pare. Ay maganda, pare. Mayaman ka sa mayari. Babalik na sila sa abroad at doon na maninirahan. Kaya binibenta na ang sasakyan. Wala naman daw gagamit noon, kaya benta na lang. Yun bang may-ari mismong nakausap mo? Yung tauhan niya, yun ang naghahanap ng bayad. Pero makakausap naman daw ang may-ari kapag mayroong sure bayad. Naku, Mang Nicanor. Kung hindi niyo pa nakausap ang may-ari, baka sumablay tayo dyan. Pero sigurado naman daw na ibebenta na ang sasakyan na yon. Kaya nga pagkatapos nating kumain ay pwede na tayong lumakad para tingnan yung sasakyan para hindi tayo gabihin. Malayo pa ba yon, pare? Saan bang lugar yon? Mga 3 baryo pa ang dadaanan natin, pare. Pero sulit naman kasi kapag nakita mo ang sasakyan ay talagang makinis at maganda pa. At saka ay maayos pa talaga ang makina. Matapos nga kaming kumain ay umalis na kami para puntahan namin ang sasakyan na sinasabi ni Mang Nicanor. 4:00 na ng hapon ay nasa biyahe pa din kami kaya mabilis na din ang patakbo ni Oscar. Noon may biglang tumawid sa kalsada na 2 aso. Hindi nakapagpreno si Oscar. Isa sa mga iyon ang nasagasaan niya. Nadurog ang katawan niyon at kaagad na namatay. Kaagad naman kaming bumaba ng sasakyan nang ihinto iyon ni Oscar. Doon namin nakita ang isang aso na galit habang nakatingin sa amin. Naku, Oscar! Nabanggamot na pati yung aso. Tingnan mo tuloy, galit na galit yung isang kasama niya. Hindi ko napansin na bigla silang tatawid eh. Sino ba naman ang mag-aakala na mayroong mga aso dito eh? Wala namang mga bahay. Tingnan mo nga ang paligid. Puro malalaking puno at mga talahiban. Malayo pang susunod na baryo. Baka mga asong ligaw. Kumuha kayo ng pamalo. Mukhang mangangagat ang kasama niya. Di siya mangangagat. Ayun na at kumaripas na ng takbo. Umalis na tayo dito. Wala na tayong magagawa dyan. Patay na yan. Hoy, Oscar! Tayo na! Ano pang tinitingnan mo dyan? Halika na! Yung asong umalis. Tinitingnan ko kung saan nagpunta. Kaso wala naman bayan dito eh. Mga asong ligaw lang yan. Wala kang dapat na ipag-alala, Oscar. Walang may-ari ng mga yan. Isang oras pa ang matuling lumipas ay nakarating na kami sa lugar at nakita namin ang sasakyan. Talagang makinis pa ang pintuan noon, pati ang mga upuan sa loob ng sasakyan ay maayos pa. Kaya ang makina na lang at iba pang parte noon ang aking tiningnan. Nang matiyak ko na kondisyon nga ang sasakyan, ay sinenyasan ko na si Mang Sergio na ayos ang sasakyan. Kaya nag-usap na sila ng may-ari at nang magkasundo ay nagbayaran na sila.
Merly, ikaw nang magmaneho ng binili nating sasakyan at si Oscar naman sa isa. Sige, boss. Sino sasama sa akin? Akong makakasama mo at si Oscar naman ang kasama ni paring Nicanor. Sila ang mauna kasi si paring Nicanor ang nakakaalam ng daan. Sige boss, umalis na tayo dito kasi dumidilim na. Malayo pang biyahe natin. Sige, susunod kami ni Boss Sergio sa inyo. Pagdahan-dahan ka lang, Oscar, lalo na sa mga kalsadang lubak-lubak. Hindi ko pwedeng patakbuhin ng mabilis ang nabili nating sasakyan. Baka magkaroon ng damage ang pangilalim na bahagi, mahirapan si Boss Sergio na ibenta. Oo nga naman, Oscar. Hindi lahat ng buyer ay pare-pareho. Merong mga masisela na ayaw ng maraming gasgas ng sasakyan. Umalis na kami matapos kaming magpaalam sa may-ari ng sasakyan namin na nabili. Madilim na nang pabalik kami, kaya talagang dahan-dahan ang naging pagmamaneho namin ni Oscar. Hanggang sa muli kaming mapadaan sa malubak na kalsada na puro kakahuyan at talahiban ng paligid. Nagulat ako nang biglang tumigil si Oscar kaya inihinto ko rin ang aking sasakyan. Sumilip ako sa bintana ng kotse. Oscar! Anong problema? Bakit ka huminto? May nauna kasi sa amin karito na hinahatak ng kalabaw. Unahan mo na para makaalis na tayo dito. Pusinahan mo para tumabi. Sige. Sumunod na kayo sa akin. Nilampasan nga ni Oscar ang kariton na hinahatak ng kalabaw. Kaya pala sobrang bagal noon ay dahil nakadapa na sa kariton ng kotsero. Nung una ay inakala namin na patay na yon, pero nang mapatapat ang aming sasakyan sa kanya ay bigla iyong bumangon at tumalon sa hood ng sasakyan kasabay ang malakas na pag-angil. Nakita namin nagbabaga at nanilisik ang mga mata. Bumuka ang bibig at nakita namin ang matatalim niyang mga ngipin. Natiyak namin na aswang nga iyon. Kaya naman sa pagkabigla ay kinambyo ko sa segunda ang kotse at tinapakan ng silinyador para bumilis iyon. Kaya nawala ng balanse ang aswang at nahulog. Nilampasan naman namin sina Oscar. Bilisan mo na, Oscar! Umabol na kayo sa amin! Aswang ang kotsero ng kalabaw! Oh boss, nandiyan na kami. Tignan mo nga kung nasaan ang aswang Mang Nicanor. Ayan na siya. Humahabol sa atin. Dalian mo pa, Oscar. Ang bihira. Bakit kasi nagpagabi pa tayo eh? Huwag ka na magreklamo. Bilisan mo pa. Sundan mo si Merly. Bilisan mo pa, Merly! Humahabol sa atin ang aswang! Oo nga naman, Merly. Bilisan mo pa. Huwag mo nang isipin na masisira ang sasakyan. Mas mahalaga na makaligtas tayo sa aswang na ito. Mas mahalaga ang buhay. Sige, boss. Kumapit ka lang. Hindi makakaabot sa atin ang aswang na yan. Mabuti na lang at nanigurado ako na kapag malayo ang biyahin natin at marami akong dala na pera nagdadala na rin ako ng baril. Para kung magkakaroon ng problema may magagamit tayo. Meron din akong dalang baril, boss, nandito sa bag. Sila Mang Nicanor kaya at Oscar. Meron kaya silang armas? Hindi ko lang alam kung nadala ni paring Nicanor ang baril niya. Dati rin kasi siyang kafgu. Di nagtagal ay nakarinig na kami ng malalakas na putok ng baril. Nang silipin ni Boss Sergio sa bintana ay nakita niya na si Mang Nicanor na nga ang nagpapaputok. Binabaril na ang aswang na humahabol sa kanila. Kaya naman lalo ko pang binilisan ang takbo ng sasakyan kahit na nga lubak-lubak ang kalsada. Ramdam ko na minsan ay sumasayad na ang chassis ng kotse na dala ko sa kalsada kapag napapadaan sa malalim na lubak. Pero wala na kaming pakialam doon. Ang mahalaga ay makalayo na kami sa lugar na yon. Hanggang sa matanaw ko na sa unahan ng kalsadang dadaanan namin ay may 3 babaeng nakatayo sa gitna ng kalsada. Nakita ko na sa halip tumabi ang mga iyon ay sinalubong pa kami. Nang malapit na sa amin ay biglang tumalo ng mataas. Anong klaseng mga tao to? Bakit ang tataas nilang tumalon? Aswang din bang mga to? Nasa bubong sila ng kotse, boss! Huwag kang hihinto, Merly! Mga aswang din ang mga yon! Isara mo ang bintana mo dyan! Nakasara ng bintana ko kanina pa. Siguraduhin muna kalak ang pintuan dyan sa gawi mo. Kumapit ka, Boss Sergio. Gagawa ko ng paraan para malaglag ang mga aswang sa bubungan. Pilit nilang winawasak ang bubungan ng sasakyan! Boss Sergio! Yung salamin sa likuran ng kotse! Nawasak na ng aswang! Ang pagpapanehong intindihin mo, Merly! Ako na bahala sa walang yung aswang na ito! Palalamunin ko ito ng bala!
Ang galing mo palang bumaril, boss. Nasa pulwang aswang. Ayun, nalaglag na siya. Hindi na talaga mabubuhay yun kasi nabangga pa ni Oscar. Ang bihira naman. Anong klaseng aswang bang mga ito? Nabangga na at nabaril ko na bumangon pa. Buhay pang walang hiya. Oo nga eh. Parang baliwala lang sa kanilang mga tinamong sugat. Humahabol pa rin sila. Meron pang aswang sa bubungan ng kotse natin. Gumawa ka ng paraan para mahulog sila. Tama ka nga, boss. Nasa bubungan ng pangdalawa. Ay, naku po! Nandito sa gawin kong isa. Pinabasag niya sa salamin ng kotse. Umilag ka, Merle! Babarilin ko ang aswang na yan! Nang ilawit nga ng aswang kanyang ulo sa gilid ng sasakyan at sumilip sa bintana, ay binaril iyon ni Boss Sergio. Nakita ko na nasa pool iyon sa ulo. Pero hindi pa iyon nahulog. Nasa ibabaw pa rin yun, kaya ang bubungan na ang binaril ni Boss Sergio. Noon ko napansin mula sa side mirror ng kotse na nahulog na ang mga aswang. Nang makita iyon ni Mang Nicanor ay binaril din niya ang mga aswang, kaya nagtalunan ng mga iyon sa talahiban para makaligtas sa bala ni Mang Nicanor. Nang makarating kami sa lugar na marami ng bahayan ay napansin namin na tinigilan na kami ng mga aswang. Boss Sergio, parang tinigilan na tayo ng mga aswang. Ay, kaya lang, malaki naging damage nitong sasakyan. Huwag mo nang intindihin ng sasakyan, Merle. Ang mahalaga ay nakaligtas tayo at buhay. Itong sasakyan ay makakaya pa namang ayusin. Yung pera ay kikitain pa rin naman. Pero kung namatay tayo, ay, lako, wala na talagang pag-asa yon. Sabagay, tama ka dyan, boss. Di bali, meron akong kakilala na magaling na latero para ayusin ang paligid ng sasakyang to. Kapag nakarating na tayo sa bahay ni Paring Nicanor, diyan na tayo magpapalipas ng gabi. Bukas na tayo babalik sa ating baryo. Sige, boss. Yun nga din sana sasabihin ko sa iyo kasi delikado kung itutuloy pa natin ang biyahe ngayon. Marami pa tayong madadaan ng lugar na walang mga kabahayan sa labas ng mga baryo. Baka may mga aswang din na nag-aabang na mabibiktima doon. Ate Marley! Sa susunod na kanto ng bahay ni Mang Nicanor, kaya bagalan mo na magpapatakbo ng sasakyan. Oo, natatandaan ko ng bahay niya. Kumusta kayo dyan? Ayos lang kami. Mabuti na lang at meron ding dalang armas si Mang Nicanor. Kung hindi, baka napasok na kami ng mga aswang sa loob ng kotse. Kaya nga lang ay buhay pang mga aswang. Kahit na natamaan na ng baril sa mga katawan, ay hindi pa rin sila napuruhan. Oo nga, Mang Nicanor. Ibang klase mga aswang na yun. Makalipas nga ang ilang sandali ay nakarating na kami sa tapat ng bahay ni Mang Nicanor. Kaagad kong iginilid ang sasakyan. Nang maiayos ko yon sa gilid ng kalsada ay pinatay ko na ang makina at bumaba kami roon ni Boss Sergio. Nakita ko na pumarada na rin si Oscar sa likod ng kotseng dala ko. Bumaba siya at lumapit sa akin. Nakita ko ang matinding takot sa kanyang muka. Pinagpapawisan siya ng malapot at panay ang lunok ng kanyang laway. Muntik na tayo ron, Ate Merly ah. Mabuti na lang at merong dalang mga baril ang mga kasamahan natin. Kung hindi, nako, ano na kaya mangyayari sa atin? Wala pa naman tayong armas na dala. Ikaw lang ang wala. Meron din akong dala, no? Meron ka din palang dalang baril, Ate Merly? Oo, eto. Dala ko ang baril ni Itay. Pambihira. Ako lang palang kawawa kung nagkataon na naharang tayo ng mga aswang. Huwag ka nang magreklamo, Oscar. Ang mahalaga ay ligtas tayong nakarating dito kina Paring Nicanor. Kaya lang pare, nasira na yung sasakyang nabili mo. Bayaan mo na yan, pare. Kahalang naman ang nagkaroon ng damage. Madali ang maayos. Ang mahalaga ay buhay tayo at walang nasaktan. Totoo palang merong aswang sa lugar na to, Mang Nicanor. Totoo palang sinabi ng babae na dadaanan namin dun sa tapat ng manggagamot na Iskwang pangalan. Oo, meron talaga ng mga aswang dito. Pero ang madalas na binibiktima ay yung mga naglalakad lang at naliligaw sa lugar na ito. Nagtataka nga ako kung bakit tayo sinalakay. Baka nagalit sila ng binusinahan ko tapos nailawan yung mukha niya. At nalaman natin na aswang sila. Pwede nga na ganun lang nangyari kaya sinalakay nila tayo. Kasi ang nababalitaan ko ay ayaw ng mga aswang na mayroong nakakakita sa kanila. Sige na. Pumasok na tayo at nang makapagpahinga na tayo. Bukas na bukas ay maaga tayong gumising para makauwi na tayo sa atin. Kaagad nga kaming pumasok sa loob ng bahay ni Mang Nicanor.
Nagpainit siya ng tubig para sana makapagkape kami. Pero hindi pa kumukulo ang tubig ay muli kaming nakarinig ng malalakas na alulong ng mga aso. Kasunod ang malakas na ihip ng hangin. Ang mga sanga ng mga puno ng niyog ay gumalaw at humampas sa bubungan ng bahay ni Mang Nicanor. Nakarinig kami ng malakas na huni ng ibon. Ang aso ni Mang Nicanor na nakakawala ay hindi na tumigil sa pagtahol na para bang mayroong nakikita na kung ano sa paligid. Di nagtagal ay narinig namin na parang nakikipag-away na ang kanyang aso. Ilang sandali pa ay nakapasok na sa loob ng bahay ang aso at biglang bumulagta. Agaw buhay na. Ano nangyari sa aso mo, Mang Nicanor? Bakit dugon siya? Ang daming sugat! Tiyak na mayroon siyang nakaaway ng mga asong gala. Teka. Malalim palang sugat niya. Wasak ang kanyang lalamunan. Wasak ang kanyang tiyan. Patay na ba ang aso mo, Mang Nicanor? Parang hindi na siya humihinga. Oo, ay pinilit niya lang na makapasok dito bago siya mamatay para bigyan tayo ng babala. Kumanda kayong lahat. Nasundan tayo ng mga aswang. Nandito na sila sa paligid ng bahay ko. Pambihira. Akala ko'y makakapagpahinga na tayo. Hindi pa rin pala. Talagang sinundan pa tayo dito ng mga aswang na yon. Mang Nicanor, meron ka pa dito sa bahay mo na baril? Abay, kawawa naman ako. Kayong lahat merong armas, ako lang ang wala. Aba, meron pa. Marunong ka bang gumamit ng baril? Kahit hindi ako marunong, kapag ganitong sitwasyon, kakayanin ko na yan. Ito ang kalibre 45, Oscar. Nakakasana yan. Ikaw na ang gumamit niyan. Yung gara na lang ang gagamitin ko. Salamat, Mang Nicanor. Nang abutin ni Oscar ang baril ay biglang nawasak ang dingding ng bahay ni Mang Nicanor dahil yari lang sa plywood ang dingding ng bahay ay kaagad iyong nasira. Kaagad namang lumayo doon sina Oscar at Mang Nicanor. Itinutok namin ang aming mga baril sa gawin na iyon dahil inaasahan namin na doon muling sasalakay ang mga aswang. Lalo na nga at nawasak na ang parting yun ng bahay. Pero ilang sandali pa ang hinintay namin ay walang aswang na nagpakita sa parting yun. Pagpus ay ang kabilang bahagi naman ng bahay ang binangga ng aswang para sirain din ang dingding doon. Nandito ang aswang! Lumayas ka dito! Hindi ako natatakot sa'yo! Hindi naman kita tatakutin! Papatayin kita! Ikaw ang mamamatay, halimaw ka! Tingnan ko lang kung uubra ka sa bala ng baril ko! Natamaan mo ba, Boss Sergio? Hindi ko alam kung tinamaan ko siya. Bigla siyang nawala eh. Wala na siya dito! Meron ding aswang dito! Ipanatan mo na, Oscar! May hawak ka namang baril, hindi ba? Oo, Mang Nicanor. Akong bahala sa isang to. Palaalamunin ko to ng bala. Hindi mo siya tinamaan, Oscar. Inilagan niya lang ang mga bala mo. Di nga siya tinamaan, Ate Burley. Nasaan ang aswang na yun? Walang iya kang halimaw ka. Lumabas ka sa pinagtataguan mo! Harapin mo kami! Huminahon ka lang, Oscar. Huwag kang maging padalos-dalos. Kahit anong gawin nyo, hindi kayo makakaalis sa lugar na ito! Ngayong gabi, lahat kayo ay magiging bantay! Ano bang naging kasalanan namin sa inyo? Hindi naman namin sinasadya na maunahan kayo dahil sa bagal ng kalabaw na humihila sa kariton nyo. Hindi naman yun ang kasalanan ninyo, kaya kami nandito. Ang tunay na dahilan kaya gusto namin kayong patayin ay dahil sa ginawa ninyong pagpatay sa aming anak. Hindi na kayo naawa sa bata. Matapos nyong mabangga ay iniwan nyo na lang na walang buhay sa gitna ng kalsada. Sinong bata ang sinasabi mo? Wala kaming pinapatay na bata. Ang batang aso na nasagasaan nyo sa ilang na lugar, yun ang aming anak. Doon sila naglalaro ng kapatid niya. Nabangga ng kotse nyo at namatay. Mabuti na lang. At nakatakas yung isa, kaya nakapagsumbong sa amin. Kaya pagbalik nyo, ay inabangan na namin kayo. Kung hindi na kayo bumalik at dumaan doon, siyak naligtas na kayo. Hindi na namin kayo makikita. Pero malis nyo lang at doon ulit kayo dumaan. Yung maliit na aso na nabangga mo kanina, Oscar, aswang pala yun. Kaya pala galit na galit sila sa'yo. Hindi naman natin alam na aswang palang mga yun eh. Bakit naman kasi doon pa sila naglalaro? Kaya ngayon, lahat kayo ay magbabayan. Hindi kami titigil hanggat hindi kayo napapatay. Nang sumilip ako sa nawasak na dingding ay nakita ko na mayroon pang mga ibang aswang na nakatayo sa di kalayuan. Sa kabilang bahagi ay nakita ni na Boss Sergio at Mang Nicanor na mayroon ding mga aswang na nakatayo sa tabi ng mga puno. Kaya natiyak namin na napapaligiran na ng mga aswang ang lugar na yon.
Kaya maliban sa hawak kong baril ay kinuha ko ang itak na nakasabit sa kusina ni Mang Nicanor. Nakalagay pa iyon sa bayna kaya isinukbit ko na sa aking baywa. Saka ako pumwesto sa likuran ng upuang kahoy. Ay noong nasa Kafgo pa ako, mga rebelde ang nakakaharap namin sa labanan. Hindi ako kinabahan ng ganito kasi nakikita namin sila. Pero kakaibang labang ito. Mahirap kalaban ng mga aswang. Hindi natin alam kung ilan sila na nakapaligid sa bahay ko. Kailangan nating magtipid ng bala. Tama ka, paring Nicanor. Kaunti lang din ang bala ko. Kapag nawalan tayo ng panlaban sa kanila, tsak na sabay-sabay na sasalakay ang mga yan. Isang ang kanayata ng mga aswang ang nakalaban natin. Sumugod na lang sila lahat dito. Pasensya na kayo, boss, seryo. Dahil sa akin, nadamay kayo pati ang negosyo nyo. Ay, wala kang kasalanan. Hindi naman natin alam na aswang palang nasa gasaan mo. Akala natin, ordinaryong aso lang yon. Batang aswang pala. Tama si Buserio. Kaya ang dapat natin gawin ngayon ay bantayan ang isa't isa. Lakasan mong loob mo, Oscar. Kung gusto mo pang makita ang kapatid ko, pilitin mong mabuhay. Kapag sumikat ang araw at hindi nila tayo napasok, malaki ang tsansa nating mabuhay na lahat. Mag-aalisa ng mga yan kapag tumilaok ang manok. Pero napakahaba pa ng gabi. 8:00 pa lang ngayon, oh. Ay, na sila. Nagsisimula na silang lumapit sa bahay. Kumanda kayo lahat. Teka, bakit bigla silang nawala? Dito rin. Bigla na lang silang nawala. Ibig bang sabihin, umalis na sila? Hindi sila umalis, Oscar. Nasa paligid pa rin sila. Huwag na huwag kang magpapalinlang sa kanila. Tama nga ang sinabi ni Mang Nicanor. Kunwari lang ay umalis ang mga aswang. Pero ang totoo pala ay naghahanda sila ng sabay-sabay na pagsalakay sa buong paligid ng bahay. Binalya nila ang mga dingding hanggang sa mawasak ang mga iyon. Kaya naman lumaban na kami ng sabayan ni Mang Nicanor. Bawat aswang na lumapit sa bahay ay pinaputokan namin. Mayroong ilan sa kanila ang tinamaan pero ang iba naman ay nakakailag dahil sa bilis nilang kumilos. Dahil marami na rin ang nawasak sa dingding ng bahay ni Mang Nicanor ay kitang-kita na kami ng mga aswang. Nagkanya-kanya na kami ng pwesto sa 4 na sulok ng bahay. Sa tuwing lulusob ang mga ito ay patuloy naming binabaril kaya napipigilan sila. Isang magasin na lang natitira sa aking bala. Ay, paring Nicanor, meron ka pa bang reserbang bala dyan? Wala na paring seryo. Ang marami pang bala dito ay itong sagara na hawak ko. Ilan na lang din ang bala ko. Delikado nang lagay natin dito. Napakadilim pa naman ang paligid, lalo na ngayon na parang nagtago na ang buwan sa maitim na ulap. Wala na din akong bala, Ate Merly. Ano nang gagawin natin ngayon? Delikado na tayo dito sa bahay ko. Wala na tayong pagtataguan kasi nawasak na nilang mga dingding. Anong plano mo, pare? Kailangang makaalis tayo rito at makarating sa mga sasakyan natin. Delikadong iniisip mo, Mang Nicanor. Napapaligiran na ng mga aswang ang lugar na ito. Kung lalabas tayo, tsak na mahuhuli na tayo at mapapatay. Ganun din naman kapag wala na talaga tayong bala. Mapapasok na nila ang bahay na ito at mapapatay tayong lahat. Gawin na natin ang makakaya natin habang mayroon pa tayong magagamit na bala. Hindi na tayo titigilan ng mga aswang na ito. Desperado silang makagante kahit pa marami ang masugatan sa kanila. Tama si paring Nicanor. Ay, sige, makipagsapalaran na tayo. Patay na kung patay. Muli nga ay sabay-sabay na sumugod ang mga aswang. Galit na galit ang mga iyon. Hanggang isa sa mga iyon ang nakahablot kay Oscar at hinatak palabas ng bahay. Kinagat ng aswang ang kamay niya na mayroong hawak na baril kaya nabitawan niya iyon. Nang paputokan ko ang aswang ay tinamaan naman. Kaso nga lang ay hindi napuruhan. Nang muli kong kalabitin ang hawak kong baril ay wala na rin akong bala kaya kinuha ko ang itak at tinaga ang aswang. Naputol ang kamay nito. Ngayong wala ka ng kamay, tatapusin na kita! Salamat, Ate Merly. Iniligtas mo ako at napatay mo ang aswang. Isa lang yan, Oscar. Napapaligiran na tayo ng mga aswang. Kumuha ka ng mga gamit mong armas para maipagtanggol mo sarili mo. Oscar! Saluhin mo ang samurai na ito! Pilitin mong makatakbo papunta sa kotse. Ako nang bahala sa mga aswang na haharang sa inyo ni Merly. Parang hindi ko makakayang ipinapagawa mo, Mang Nicanor. Baka hindi pa ako nakakarating sa sasakyan. Masukol na nila ako. Hoy, Oscar! Hindi itong panahon para panghinaan ka ng loob. Mamamatay tayong lahat dito kung hindi tayo makakaalis. Ay, sige, mauna kami ni Merly. Hindi na makakapagmaneho ng maayos si Oscar.
Paring Nicanor, tirahin mo lahat ng aswang na lalapit sa amin at pagdating namin sa sasakyan, kami naman ang bibira sa mga aswang na haharang sa inyo. Sige, tayo na. Diretso lang kayo paring seryo. Huwag kayong titigil sa pagtakbo hanggang sa makarating kayo sa kotse. Yung sinakyan namin ni Oscar ang piliin ninyo. Walang sira ang mga salamin ng kotse na yon. Tama ka, paring Nicanor. Mas ligtas tayo sa kotse na yon. Sumang-ayon naman kami ni Boss Sergio. Pumuesto naman si Mang Nicanor at itinuo ng hawak na baril sa amin. Nang magsimula na nga kaming tumakbo ni Boss Sergio palapit sa nakaparadang kotse, ay narinig na namin ang malakas na angilan ng mga aswang. Kasabay noon ay narinig namin ang mga yabag nila palapit sa amin. Hanggang sa makita ko nga ang isang sugatang aswang na humarang sa amin. Kaagad siyang binaril ni Boss Sergio. Kahit tinamaan iyon sa katawan, ay hindi nito ininda. Nagpilit pa rin iyon na pigilan kami, kaya pinagtataga ko na siya. Mga kasama, huwag tayong pumayag na mga kalis sa lugar na ito. Ang mga taong pumatay sa ating mga kalahi, patayin silang lahat. Suko! Dalian natin, boss. Papalapit na naman ang mga kasamahan nila. Sige, Merly, mauna ka. Ako nang bahala sa mga aswang na sasalakay sa iyo. Papatayin ko kayong lahat! Yeah! Harangin niyo ang babaeng yan! Huwag niyong hayaang makalis dito! Maaari nga na mapatay niyo ako. Pero lalaban ako hanggang sa huli. Sige, lalabanan ko kayo! Patay na kung patay ito, Merly! Tayo na! Sige, kukuveran ko kayo pare. Diretso lang ang takbo. Nagpatuloy nga kami ni Boss Sergio palapit sa nakaparadang kotse. Bawat aswang na lumapit sa amin para harangin kami ay binabaril ni Boss Sergio tapos ay tinataga ko ang mga iyon. Sadyang mahirap talagang kalabanin ang mga aswang. Nararamdaman ko ang mga matatalas nilang kuko na bumabaon sa aking mga braso sa tuwing lalapit sila at sasalakayin ako. Ganun pa man ay hindi ako nasiraan ng loob. Gamit ang matalas na itak ay tinataga ko sila. Lalo na nga at nakikita kong mayroon na silang tama ng bala. Hanggang sa makarating na ako ng kotse. Nakapasok ako sa loob noon, kaya naman pinaandar ko na agad. Nang makasakay na si Boss Sergio, ay sina Oscar naman na nagsimulang tumakbo papalapit sa aming kotse. Sergio, sinamang Nicanor naman ang pinalingan ng mga aswang. Tulungan natin sila. Tama ka! Pero papalapit na naman sa atin ang iba pang mga aswang. Paring Nicanor! Tayo na! Sige, nandiyan na kami. Tayo na, Oscar. Sige, Mang Nicanor, tayo na. Sabay-sabay na silang lumulusap! Walang sino man sa inyo ang makakalis! Galit na galit ang mga aswang. Mayroong sumusugod sa amin at mayroong humaharang kina Mang Nicanor. Kaya naman walang tigil ang pagpapaputok ni Boss Sergio. Hanggang sa maubusan ng bala ang hawak niyang baril. Itinapon niya iyon sa loob ng kotse. Matapos ay lumapit siya sa akin. Akin ang itak mo, Merly. Wala na akong bala. Tutulungan ko sila, Oscar. Sige, boss. Delikado sila. Ate Merly, tulungan niyo kami! Mauna ka na, Oscar. Ako na ang pipigil sa mga aswang na ito. Uubusin ko ang bala ko sa kanila. Sabay na tayo, Mang Nicanor. Hindi kita iiwanan. Aalis tayong lahat dito ng sabay-sabay. Walang sino man ang makakalis sa inyo sa lugar na ito. Mga hangal, mamamatay kayong lahat. Kasabay ng paglapit ng mga aswang ay sumugod na rin ang kanilang pinuno na si Mang Alfredo. Nakalapit ito kay Mang Nicanor. Tinabig noon ang kamay ni Mang Nicanor kaya nabitawan niya ang gara na tumalsik malapit sa kotse. Kaya nang makita ko yun, agad akong bumaba ng kotse. Kinuha ko yun at pinaputokan ko ang mga aswang na nasa paligid nila. Isa-isang bumagsak ang mga yon nang tamaan ng bala ko. Dahilan para magkaroon ng pagkakataon sila Oscar na makatakbo. Nakasakay sa sasakyan sina Boss Sergio kaya ibinigay ko sa kanya ang garan. Muli akong sumakay sa kotse nang makita kong palapit na sina Oscar. Di niyong makalapit dito, Oscar! Mang Nicanor! Nandiyan na ako, Ate Merly. Pero si Mang Nicanor, naharang siya ng mga aswang. Nasukol siya. Halika na, pare! Dalian mo! Nasukol na ako ng mga halimaw na ito parang seryo. Umalis na kayo at iwanan niyo na ako. Susunod na lang ako kapag nagkaroon pa ng pagkakataon. Kung ganon, saluhin mo ang samurai na ito, Mang Nicanor. Salamat, Oscar.
Sige na, kailangan ninyo nang umalis dito. Papalapit na naman sa inyo, mga aswang! Nang makuha nga ni Mang Nicanor ang samurai, ay ginamit niya iyon para tagain ang mga aswang na lumalapit sa kanya. Pero marami ang sumugod sa kanya, kaya hindi na rin tumagal si Boss Sergio sa pagpapaputok ng baril. Pero nang maubos ang bala ng kanyang baril, ay hindi na kami nakababa ng kotse. Paano nga ay nakita namin na wala na ngang nagawa si Mang Nicanor. Nakagat na siya ng maraming mga aswang na nakapaligid sa kanya. Galit na galit ang mga aswang habang patuloy na kinakagat sa kahit anong parte ang katawan ni Mang Nicanor. Sa aming mga listeners, bago po natin ipagpatuloy ang ating kwento, kaunting paalala lang po saglit. Ito lang po ang listahan ng mga legit channels natin. Kwentong Takip Silim, Sityo Pangil, Sityo Bangungot, Aswang Diaries, Aswang Confessions, at ang pinakabago nating channel na Aswang Radio. Kung meron po kayong nakikita na nag-a-upload ng mga contents natin, huwag po natin silang tangkilikin at tulungan niyo po kami na i-report sila. Maraming salamat po. Mang Nicanor! Halika na! Pilitin mo makalapit dito at makasakay! Umalis na kayo, Merly. Iwanan ninyo na ako. Halika na, pare! Kaya mo yan! Dalihan mo! Sige na, Merly. Patakbuhin mo na ang sasakyan. Ngayon na! Ate Merly, umalis na tayo rito. May hawak na granada si Mang Nicanor. Tayo na, Merly. Huwag mong sayangin ang sakripisyong gagawin ni paring Nicanor para makatakas sa mga aswang at mabuhay. Umalis na tayo dito. Dali! Nang nakita ko na sumenyas na sa akin si Mang Nicanor at ipakita ang 2 granada ay kaagad ko nang pinatakbo ang kotse papalayo doon. Kasunod noon ay narinig namin ang 2 malalakas na pagsabog ng granada. Alam namin na kasabay ng pagsabog na iyon ay tuluyan lang namatay si Mang Nicanor kasama ng mga aswang na nakapaligid sa kanya. Kaya nang makalayo na kami sa lugar ay natahimik kaming lahat. Impit akong umiiyak habang nagmamaneho. Naawa ako kay Mang Nicanor. Kung hindi kami nakarating doon para bumili ng sasakyan, hindi siguro mangyayari ang kaguluhang ito. Malayo na ang aming natatakbo nang mapansin ko na ubos na pala ang gasolina namin. Kusang huminto ang makina ng sasakyan. Bakit naubusan tayo ng gasolina? Kanina pagparada ko, nasa kalahati pa ang laman ng tangke na yan. Empty ni! Wala na tayong gasolina, kaya kusa ng humintong makina. Ay, kailangan na nating umalis dito. Hindi natin sigurado kung lahat ng aswang ay namatay sa pagsabog na yun. Ama si Merly. Umalis na tayo rito. Parang natatandaan ko ang lugar na ito. Hindi ba ito na yung lugar ng albularyong maraming nagpapagamot na nadaanan natin? Tama ka, yung sis ko. Makisilong muna tayo sa bahay niya. Baka pwede na makituloy muna tayo sa kanila. Delikado kung wala tayong matutuluyan habang madilim pa. Magmakasakali tayo kay albularyong isko. Hayun ang daanan papasok sa bakuran nila. Pumasok na tayo. Ay, naku po! May mga aso nakawala sa bakuran nila. Magandang gabi! May tao ba dyan? Ang isko! Nandiyan ba kayo sa loob? Magandang gabi po! May nakakarinig po ba sa amin? Magandang gabi po! Hihingi lang kami ng tulong! Maya-maya lang ay bumukas ang pintuan ng bahay at lumabas doon ang lalaking nakita namin kanina na sinasabi nilang albularyo na si Isko. Sumilip muna siya. Nang matanaw niya kami ay kaagad niyang tinawag ang mga pangalan ng mga aso niya kaya tumigil sa pagtahol ang mga iyon at lumapit sa kanya. Akma kaming lalapit kay Isko nang itaas niya ang kanyang mga kamay para sabihan kami na huwag kaming lalapit kasi hindi niya kami kilala. Pinapakiramdaman siguro niya kung mga aswang kami o normal na tao. Umaharang din sa amin ang 3 aso na alaga ni Isko. Sabel, ikaw ba yan? Hindi Isabel ang pangalan ko. Ako si Merly. Pasensya ka na. Akala ko ikaw si Sabel. Tagasan ba kayo?
Anong maipaglilingkod ko sa inyo at pumarito kayo sa disoras ng gabi? May kasama kaming nasugatan. Kailangan namin ng tulong mo. Baka pwedeng makatuloy muna sa inyo ngayong gabi. Naubusan kasi kami ng gasolina eh. Binutas na mga aswang ang tangke ng gasolina ng kotse. Bakit naman nasugatan ng kasama ninyo? May mga aswang na sumalakay sa amin. Galing kami sa pagbili ng sasakyan, pabalik na kami nang haraking kami ng aswang. Pinatay nilang kumpare kong si Nicanor at nasugatan nga itong si Oscar. Kung hindi kami nakatakas ay baka patay na rin kami ngayon. Pero mayroon din kayong mga sugat sa braso at mukha. Babaw lang naman ang kalmot na to. Si Oscar ang nakagat ng aswang kaya malalim ang mga sugat niya. Mula sa likuran namin ay lumabas si Kapitana Belen at ang dalawa pang lalaki. Bago pa kami nakakilos ay sinabuhin na nila kami ng asin. Nagulat kami noon nang tamaan kami ng mga asin. Kasunod noon ay pinakita sa amin ng mga tirintas na mga bawang. Ngayon namin natiyak na talagang iniisip nila na mga aswang kami. Pero nang wala silang makitang pagbabago sa amin at hindi rin kami takot sa bawang, ay saka lamang silang naniwala na hindi nga kami mga aswang. Hindi po kami mga aswang. Kung natatandaan nyo na kanina ay napahinto ang aming sasakyan dito dahil sa dami ng mga taong nagpapagamot. Ako si Merly, ito naman si Oscar at ang boss namin na si Sergio. Oo. Naalala ko na. Kayo nga yun. Isko. Napadaan na nga sila dito kanina. Hindi sila mga aswang na gaya ng iniisip natin. Ganun ba? Sige, Kapitana Belen. Patuloyin mo na sila. Pasensya na kayo, ha? Masyado lang akong sigurista. Ilang beses na rin kasing pinagtangkaan ng mga aswang ang buhay ko. Kaya nga madalas ay nandito sina Kapitana at mga barangay tanod para magbantay. Ayos lang yun, Isko. Sa panahon ngayon, kailangan mo talagang maging mautak. Lalo na nga't ilang beses ka na palang pinagtangka ang patay ng mga aswang. Tumuloy na kayo sa aking bahay para magamot na rin natin ang sugat ng inyong kasama. Nang makapasok na kami sa loob ng bahay ni Isko, ay kaagad naman niyang tinulungan si Oscar. Ginamot niya ang sugat noon para maampat ang pagdurugo. Matapos na magamot ay tinalian ng malinis na tela. Nang makita ni Isko na mayroon din kaming mga sugat, ay ginamot niya rin kami. Naghanda naman ng pagkain si Kapitana Belen nang malaman niya na hindi pa kami kumakain. Gutom na gutom kami at pagod, kaya kaagad kaming kumain. Nakabantay naman sa amin sina Isko at Kapitana Belen. Bakit nga pa rin nagagalit sa iyong mga aswang? Dahil sa pagtulong ko sa mga taong nangangailangan ng aking tulong, mayroong nabibiktima ng mga aswang na gusto nilang maging katulad nila pero kinagamot ko kaya hindi natutuluyang maging aswang. Nabibigo silang magparami ng kalahi. Dahil doon ay pinagtatangka nila ang buhay ni Isko kaya nga lang ay silang nadidiskrasya dahil mas tuso kami kesa sa kanila. Kaya kanina ay sinabuyan kayo ni Kapitana Belen ng asin para malaman kung aswang kayo o normal na tao. Hindi na naman mapakali ang mga alaga mong aso, Isko. Humanda kayo. Mukhang may mga bisita na naman tayo. Mga masasamang nilalang ng kadiliman. Mga aswang bang sinasabi mo, Isko? Oo, meron na namang mga aswang sa paligid. Ang mga huli ng mga tiktik na yan, ang katunayang nasa paligid na sila. Hindi kaya nasundan tayo ng mga aswang na humahabol sa atin, Merly. Hindi silang lahat namatay sa pagsabog. Kung ganun, nasayang lang bang ginawa ni Mang Nicanor? Hindi natin sigurado. Kagaya ng sinabi ni Isko, may mga aswang din na nagtatangka sa buhay niya. Baka iba naman ang mga aswang na to sa mga aswang na humahabol sa atin. Pwede sila rin yon. Baka hindi sila lahat nadamay sa pagsabo. Pero marami na silang tama ng balan sa kanilang mga katawan. Bakit hindi pa sila namatay? Kahit marami na silang tama at sugat, hindi pa rin sila basta mamamatay kung hindi binditado ang nakasugat sa kanila. Dapat din ay sa puso sila patamaan o sa ulo para hindi na sila mabuhay. Kaya pala nagagawa pa rin nilang lumusob kahit nasugatan na sila. Parang hindi nababawasan ang kanilang lakas at bangis. Pero ngayong wala nang bala ang aming mga baril, paano kayo makakatulong sa inyo? May mga binditadong armas dito na pwede niyong gamitin laban sa kanila. Pwede rin ang sibat na buho basta patatamain sa kanilang mga puso. Magiging tiyak ang kanilang kamatayan. Sige na, pumili na kayo ng mga armas na gagamitin ninyo.
Ang mga aswang ay pumasok na sa aking bakuran, kaya ang mga aso ko ay nagkakagulo na. Kumuha rin kayo ng asin at bawang. Makakatulong din itong panglaban sa mga aswang. Itong buntot pagi at siit ng kawayan ay pwede rin panlaban sa kanila. Dahil sa sinabing iyon ni Isko, ay binitawan ko ang itak na galing kay Mang Nicanor at kinuha ko ang itak na ibinibigay ni Kapitana Belen na sinasabi niyang benditado. Kumuha naman ng sibat na buho sina Oscar at Boss Sergio. Kumuha rin ng asin at bawang. Kaya ang ginawa ko ay kinuha ko na rin ang buntot pagi. Tapos ay sinundan ko na si Isko. Nang makalapit na ako kay Isko, ay nakita ko na sumilip siya sa bintana ng bahagya iyong buksan. Matapos ay tumingin siya sa akin. Humanda kayo sa isang matugong labanan. Mukhang mababangis ang mga aswang na ito. Napatay na nila ang mga alaga kong aso. Ganyan din ang ginawa nila sa mga alaga ni Mang Nicanor nang sumalakay doon. Tingnan mo, sinisira nilang sasakyan ninyo. Ibig sabihin ay kayo talaga ang pakay ng mga aswang na ito. Bakit sobrang galit nila sa inyo? May nasagasahan kaming aso. Hindi naman namin alam na batang aswang pala yun. Kasi nga ay sa ilang na lugar naman nangyari yun. Malayo sa baryo kaya hindi namin iniisip na ganun palang nabangga namin. Pasensya ka na kung nadamay ka pa. Kasi nakasilong kami dito sa bahay mo. Walang problema. Kagaya nga ng sinabi ko na, kahit noong hindi pa kayo dumarating ay sinasalakay na rin ako ng mga aswang na ito. Kaya lang hindi ganito kadami ang mga sumasalakay dati. Parang isang angkan na yata ang mga ito ah. Magdalawang grupo tayo, Kapitana Belen. Doon kayo sa itaas. Isama mo ang 3 barangay tanod. Kami naman dito. Oscar, eto na ang pagkakataon natin para makaganti sa mga aswang na ito. Gamit ang mga sandatang ito na maaaring makapatay sa kanila. Tama ka, Boss Sergio. Ngayon, hindi na ako matatakot sa kanila. Iganti natin si Mang Nicanor. Hindi nagtagal ay nagsimula ng sumalakay ang aswang. Isa sa mga iyon ang pilit na inaangat ang bintana ng bahay. Nang umangat na iyon ay nagpilit iyong ipasok ang kanyang kamay para maabot ang lock ng bintana. Kagad ko yung itinuro kay Oscar kaya naganap na mabuksan ang bintana ay sumilip ang aswang. Pero nakaabang na roon si Oscar. Gamit ang sibat ay tinusok niya ang mata ng aswang. Buong lakas niyang itinulak ang sibat kaya tumagos iyon sa ulo ng aswang. Kaya nang umatras ang aswang ay binitawan na ni Oscar ang sibat. Nagkikisay iyon habang nakatusok sa ulo ang sibat. Tama nga ang sinabi nila, Boss Sergio. Epektibong pamatay ng aswang ang mga sandatang to. Oo nga eh. Kung alam lang natin na ang puso at ulo ng aswang ang kainahan nila, sana'y naubos na natin sila kasabay ng pagkaubos ng pala ng mga baril natin. Ayos lang yun, Boss Sergio. Ang mahalaga ngayon ay alam na natin kung paano sila lalabanan. Ayan na sila! Mag-ingat kayong lahat! Isa na sa kanila ang nalagas, kaya hudyat na yun ang labanan. Kasabay nga ng nakakatakot na pag-angil ng mga aswang ay sumalakay na sila. Kagaya ng una nilang ginawa sa bahay ni Mang Nicanor ay ganoon din ang ginagawa nila ngayon sa bahay ni Isko. Ang pagkakaiba nga lang ay konkreto ang bahay ni Isko kaya walang pwedeng daanan ng mga aswang kung hindi ang bintana at pintuan. Kaya naman sa bawat bintana noon ay pumesto na kami. Sa pagkakataong ito ay walang takot ang mga aswang na binakbak ang mga bintana at pintuan ng bahay. Nang maaalis ang nakatakip sa bintana ay nakapasok na ang isang aswang pero sinalubong siya ni Isko. Malalakas na taga ang ginawa niya sa aswang. Nawasak na nila ang bintana! Merly! Bantayan ninyo ang bintana na ito! Mayroon lang akong gagawin. Saan ka pupunta? Mayroon lang akong kukunin sa kusina. Magagamit natin yon laban sa mga aswang na nasa labas. Oscar! Tulungan mo ako! Ano bang gagawin natin sa kusina? Mayroon akong gasolina doon na nakalagay na sa mga bote. At mayroong mitsa. Pinagandaan ko na talaga ang mga ganitong pagkakataon. Dalian natin! Baka hindi na mapigilan ni Merly ang pagpasok ng mga aswang. Gawin nyo na ang gagawin nyo. Tutulungan ko si Merly para bantayan ang nakabukas na bintana. Nagulat nga kami ni Boss Sergio nang biglang sumulpot sa bintana ang aswang. Umaangil iyon habang nagpupumilit na pumasok. Tinaga ko yon pero kaagad na nakailag at lumayo doon sa bintana. Sinamantala iyon ng mga barangay tanod at binuhat ang aparador at inaharang sa bintana. Kaya naman sumandal na ako sa aparador. Pinagpawisan ako ng malapot habang hawak ng mahigpit ang buntot pagi at ang itak. Parang napakabagal umusad ng oras ngayon, Boss Sergio.
Mula kaninang 6:00 hapon, nakikipaglaban na tayo sa mga aswang. Hanggang ngayon, ganito pa rin ang ating sitwasyon. 2:00 na ng madaling araw, Merly. Konting tiis pa. Kapag tumilaok ng mga manok, mag-aalisan din ang mga yan. Grabe ang nangyaring to sa atin, Boseryo. Kung may mangyari sa akin, kayo na sanang bahalang magpaliwanag sa aking inay. Sige, yun ang gagawin ko. Wala na kang kasiguraduhan kung pagsikat ng araw ay buhay pa ba tayo sa dami ng mga aswang na nasa labas. Kaya kung meron ding mangyayari sa akin, ikaw nang bahalang magsabi sa aking asawa, ha? Boseryo, tulungan mo ako! Winawasak na ng mga aswang ang aparador na iniharang natin! Unti-unti na rin nasisira ang bintana ng bahay sa parting ito. Di nga nagtagal, ay nawasak na ang bintana sa gawing iyon. Kaya naman nakita na namin na nakatayo roon ang 5 aswang. Kaya tumakbo na kami palayo roon. Papasok na sana ang mga iyon nang batuhin sila ni Isko ng gasera na may lamang gasolina. Nang bumagsak iyon sa harapan ng mga aswang, ay sumabog yun at nagliyab. Kaya ang mga aswang na naroon ay nagsimulang masunog ang katawan. Nagtakbuhan palayo sa bahay ni Isko. Dahil doon, ay kumuha din kami ng mga bote na may raw mitsa at puno ng gasolina. Sinindihan namin yun. Ate Merly, kapag sinabi kong buksan mo ang bintana, buksan mo. At ihahagis ko palabas ang bote ng gasolinang to. Sige, pagbilang ng 3 ha. 1, 2, 3, ngayon na! Sunog kayong lahat dito! Mamatay kayong lahat! Oscar! Sa gawing ito, may mga aswang din na nagpipilit pumasok. Masisira na ang bintana dito! Sige boss, kagaya ng ginawa ni Ate Merly, alisin mong lock ng bintana at hahagisan ko ng gaserang may gasolina. Ganoon nga din ang ginawa ni na Oscar at Boseryo. Pati ang mga barangay tanod at si Kapitana Belen ay kumuha na ng mga bote ng gasolina at hinagisan ng mga aswang sa labas ng bahay matapos nabuksan ang mga bintana. Dahil doon ay maraming mga aswang ang nasunog nang masabugan ng mga bote ng gasolina. Pero mayroong mga bote ng gasolina ang nasalo ng mga aswang at ibinato sa bahay ni Isko dahilan para magsimulang masunog ang bahay. Nang makita namin na nagliliyab na ang paligid nito, pumasok na ang malakas na usok sa loob ng bahay at napilitan na nga kaming lumabas. Sa pagkakataong iyon ay nakita namin ang mga aswang na nasusunog. Ang iba naman ay pilit na hinuhubad ang mga suot na damit. Kahit lapnos na ang mga katawan, ay hindi pa rin sila natatakot dahil mahigpit ang utos ng mga pinuno nila. Ngayon nasa labas na sila ng bahay. Pagkakataon na natin ito, mga kasama. Pinahirapan tayo ng mga hangalin. Marami na sa ating mga kasama ang nasaktan, kaya lalo akong nagagalit. Kaya naman pala malalakas ang loob ng mga aswang na narito. Kayo palang namumuno sa kanila. Kaya rin naman lumakas ang loob ng mga tao niya dahil tinutulungan mo. Itigil na natin ang walang katapusang patayan na ito, Kuya Alfredo. Ate Edna! Tinawag mong kuya at ate ang mga pinuno ng mga aswang. Ibig sabihin, may kaugnayan ka sa kanila? Mga kapatid ko sila, Merly. Pero bakit kaiba ka sa kanila? Hindi ka aswang na kagaya nila. Hindi naman sila dating aswang. Naging ganyan lang sila nang mahawa sila. Pero sa halip na magpagamot sila sa akin, ay ginusto nila ang pagiging aswang. Yun ang dahilan kaya paulit-ulit nila akong sinasalakay. Gusto nila na maging kagaya nila ako. Dahil isa kang hangal, gusto mo pa na maging kaaway kami kaysa sumunod sa gusto ko. Kaya buo na ang aking pasya. Kung hindi ka magiging kauri namin at patuloy ka magkikipagtulungan sa mga taong kumatay sa aming anak, kakalimutan ko na kapatid kita. Matagal mo na yung kinalimutan, Kuya Alfredo. Dahil kung talagang kapatid pang turing mo sa akin, hindi mo uutusan ang iyong mga tauhan na saktan ako at patayin upang sa muli kong pagkabuhay ay maging kagaya ninyo na ako. Isang kang hangalis ko. Hindi mo nakikita ang bintahe ng pagiging aswang. Kaya kung ayaw mo sa amin, ayaw din namin sa'yo. Mga kasama, patiin ninyo silang lahat. Wala kayong ititirang buhay. Mga kasama! Ipagtanggol ninyo ang sarili ninyo! Kapag mayroon kayong pagkakataon, tumakas na kayo! Hindi ka namin iiwanan, Isko. Lalaban ako hanggang sa huling hininga ko. Ako din, lalaban na ako hanggang meron akong hininga. Hindi ako papayag na maging katulad nyo! Kaagad nga na sumugod ang mga aswang, kaya nakipagsapalaran na kami. Nagkanya-kanya na kami ng diskarte kung paano namin sila lalabanan gamit ang mga bentidadong itak, buho at buntot pagi.
Kahit meron na kami mga sugat at may mga nararamdamang takot, ay nanaig pa rin sa amin ang kagustuhang mabuhay. Kaya bawat aswang na lumalapit sa akin ay tinataga ko at hinahampas ng buntot pagi. Kaya nga lang, ang mga aswang kahit nasasaktan at nasusugatan ay patuloy na sumusugod para sundin ang utos ni Mang Alfredo. Huwag kayong matakot sa kamatayan dahil kahit mamatay kayo ngayon, pagdating ng susunod na gabi at lumiwanag ang buwan, ay muli kayong mabubuhay habang nasa katawan ninyo ang kamandag ng isang aswang. Mangyayari lang ang sinasabi mo kung hindi kayo masusunog. Pero kapag naging abo na kayo, wala na kayong pagkakataon na mabuhay pa. Kaya lahat kayo ay susunugin ko! Meron pa kaming hawak na ilang bote ng gasolina dito! Tama, Cisco! Hindi ko sasayangin ang mga bote ng gasolina na ito! Sige! Lumapit kayo sa inyong katapusan! Huwag niyo kaming takutin, mga hangal! Alam naman namin na yan na lang natitira niyong panglaban sa amin! Mga kasama! Patayin niyo na ang mga hangal na yan! Desperado na talaga ang mga aswang na ito na patayin tayong lahat. Siguraduhin mo na matatamaan at masusunog sila, Oscar! Sa palagay ko hindi kayo magtatagumpay sa mga plano nyo dahil paparating na mga taong baryo nakakita sa nasusunog na bahay ni Isko. Mga kasama, pasabugin nyo na ang mga gasero na yan! Nang makita nga namin na paparating na ang mga taong baryo na mayroong dala ng mga sulo at armado ng mga baril, itak at sibat, ay nagulat ang mga aswang na naroon. Ngayon ay baliktad na ang sitwasyon. Sila na ang natataranta nang makita ang mga paparating na tao. Kaya sa halip na sumalakay papunta sa amin, ay umatras na ang mga aswang. Nataranta nang makita ang mga taong baryo na dumarating, nagtakbuhan ang mga aswang. Hindi ba ito ang muli nating makikita, Isko? Babalikan namin kayo. Hindi kayo makakatakas! Mamamatay kayong lahat! Ngayon na, Oscar! Pasabugin mo na mga gasero na yan! Oo, Ate Merly! Tulungan natin ang mga taong baryo sa pagtugis sa kanila! Nang ihagis nga ni Oscar ang dalawang gasera na puno ng gasolina, ay sumabog ang mga yon at kumalat ang mga nagliliyab na apoy. Marami sa mga aswang ang nasunog ng tamaan ng nagliliyab na gasolina. Tiniyak ng mga taong baryo ang kamatayan ng mga yon. Habang kinakalaban ng mga taong baryo ang mga aswang, ay hinabol naman namin sina Aling Edna at Mang Alfredo. Pagdating nila sa tapat ng malalaking puno, ay bigla silang nawala. Kaya naman natigilan kami ni Oscar. Di nagtagal, ay dumating na rin si Boss Sergio. Nasaan ang mga aswang? Nakatakas na sila, boss. Hindi na namin sila inabutan. Bumalik na tayo sa mga kasama natin! Hindi ka agad makakasunod, Cisco, dahil hinarang siya ng mga aswang. Ang lakas ng loob ninyo na habulin kami. Sa akala nyo ba ay makakaya nyo kaming pigilan? Mga hangal kayo! Marami sa aming mga tauhan na nasaktan at namatay dahil sa inyo! Dapat din kayong mamatay! Oscar! Rosario! Nasa lugarin niyo sila! Lumayo kayo sa kanila! Uunahin ko pa ba ang iskandaloso? Huwag mong sasaktan si Merly! Ako ang harapin mo! Bago pa makalapit si Boss Sergio, ay dinamba na ako ni Mang Alfredo. Tumama sa aking mukha ang matitigas niyang palad. Naramdaman ko ang hapdi ng sugat sa aking pisngi na likha ng matatalim niyang kuko. Pagbagsak ko ay kaagad na nanlabo ang aking mga paningin. Kasunod noon ay naramdaman kong nahihilo na ako. Pero bago ko tuluyang mawala ng malay, ay nakita kong nakikipaglaban na sa dalawang aswang, sina Oscar at Boss Sergio. Nang ako ay muling matauhan, nasa loob ako ng isang kwarto. Nakahiga na ako sa isang papag. Marahan akong bumangon nang makita ko sina Isko. Kamusta ng pakiramdam mo? Ang sakit ng buo kong katawan. Nasaan ba tayo? Nandito tayo sa bahay ni na Kapitana Bilen. Nasunog na kasi ang bahay ko. Kaya dito muna tayo pansamantala tutuloy sa kanila. Pasensya ka na. Dahil sa amin, nasunog ang bahay mo. Kagaya ng sinabi ko, noon pa man ay gumagawa na ng paraan ng mga aswang para kalabanin ako at maghasik ng lagim sa baryong ito at sa mga karatig na lugar. Pero mas lalo silang nagalit ang tulungan mo kami. Nasa na nga palang aking mga kasama? Sina Oscar, Boss Sergio? Huwag ka mabibigla, Merly.
Pero wala na mga kasama mo. Namatay silang dalawa sa pagtatanggol sa iyo. Nasa morgue sa bayan ang mga bangkay nila. Ipinadala na doon ni Kapitana Belen. Patay na silang dalawa? Kaya pala palagi sinasabi sa akin ni Boserio na kapag merong nangyari sa kanya, ako nang bahala magpaliwanag sa kanyang asawa. Aalis na ako, Isko. Uuwi muna ako sa amin. Lakasan mong loob mo, Merly. Ang kailangan mong gawin ay magpalakas ng katawan. Ihahatid kita sa inyo kapag maayos ang pakiramdam mo. Ngayon na ako uuwi. Aalis na ako dito. Nang tumayo ako ay noon ko naramdaman na nanginginig ang aking mga tuhod. Nawalan ako ng balanse kaya nabuwal ako. Mabuti na lang at nasa loko ni Isko. Sa sobrang sama ng loob ko sa nangyari sa aking mga kasamahan ay muli akong umiyak at yumakap na lang ako kay Isko at sa kanyang balikat ay muli akong nawalan ng malay. Nang muli akong magising makalipas ang mahabang tulog, ay si Kapitana Belen na ang aking nakita na naroon sa aking kwarto. Magpalakas ka muna, Merly. Sabi ni Isko ay siya na daw maghahatid sa iyo kapag pwede ka na magbiyahe. Nasaan po siya, Kapitana Belen? Nasa labas, nagmabantay. Dumidilim na naman kasi. Naniniguro lang siya na hindi ka na babalikan ng mga aswang na yun. Mga kapatid niya mga aswang na yun, di ba? Oo. Noong mga normal na tao mga iyon ay talagang kapatid sila ni Isko. Pero nang maging aswang ang mga iyon ay hindi na niya itinuri na kapatid. Para kay Isko, ang mga kapatid niya ay patay na. Maraming salamat sa inyong Kapitana Belen sa lahat ng kabutihan niyo sa akin, lalo na kay Isko. Sa totoo lang kayo ko lang nakita si Isko na sobrang nag-alala sa isang babae. Babae nang mabugbog ka ng aswang at tinakala niyang patay ka na, ay sobrang galit niya. Pero nang maalaman niyang buhay ka pa, ay naging masaya siya. Pero naroon pa rin ang sobrang pag-aalala habang hindi ka pa nagigising. Talaga po ba? Nag-alala sa akin si Isko? Oo, sobra ang pag-alala niya sa iyo. Sa totoo lang ay ngayon ko lang nakita na ganito si Isko. Matagal ko na siyang kilala, pero ngayon ko lang siya nakitang ganyan. Alam mo sa palagay ko gusto ka ni Isko. Naku, Kapitana Belen, baka awayin ako na asawa ni Isko kapag nalaman na ganyan ang pag-aalaga at pagmamalasakit niya sa akin. Patay na ang asawa ni Isko. Pinatay siya ng aswang. Kaya nang una kanyang makita ay natulala siya at ayaw niya na lumapit ka sa kanya. Paano kamukha mo ang namatay niyang asawa? Akala niya ay nabuhay si Isabel at binalikan siya kaya sinabuyan kita na kasi. Kaya pala tinawag niya akong Isabel nang unang pagkakataong magkita kami. Ganun palang akala niya. Ay, siya nga pala. Kainin mo ng arroz kaldong to para magkaroon ng laman niyang sikmura po. Kahapon ka pa hindi kumakain kaya ka nang hihida. Si Isko ang nagpaluto niyan para sa iyo. Sige po, kakainin ko po ito. Magpapalakas ako para makauwi na ako. Baka nag-aalala ng aking mga magulang at kapatid. Nang lumabas nga ng kwarto si Kapitana Belen, ay kinain ko ng arroz caldo na manok. Ilang araw pa ang matuling lumipas ay nanumbalik na ang lakas ng aking katawan. Pero ang sugat sa aking mga braso at mukha ay hindi pa rin gumagaling. Nang lumabas ako ng kwarto ay hinanap ko si Isko. Nalaman ko kay Kapitana Belen na bumalik si Isko sa bahay niya para ipagawa iyon. Kaya kasama ko si Kapitana Belen nang pumunta ron. Noon ko muling nakita ang sasakyan ni Boserio. Naroon din sa tapat ng bahay ni Isko kaya kaagad akong lumapit sa kotse at tiningnan ang sira noon. Siya namang paglapit sa akin ni Isko. Marunong ka bang gumawa ng sasakyan? Oo, itong trabaho ko Isa akong mekaniko na isinasama ni Boserio kapag meron silang bibiling sasakyan. Kaso minalas kami nitong mga huling lakad namin. Pasensya ka na. Wala na kaming nagawa para mailigtas sila. Wala na tayong magagawa dun. Hindi naman pala nabutas ang tangke ng gasolina nitong kotse. Nahugot lang ang hose na papunta sa makina kaya hindi na tumakbo. Pati ang wiring gauges ay naputol kaya akala ko ay empty gas na. Mabuti naman kung ganon. Gusto mo na bang umuwi? Oo,
Gusto ko na makitang iniikot ng kapatid kong si Myra. Sige, ihahatid na kita sa inyo para masiguro ko na makakauwi ka na maayos. Tsaka Tsaka ano, Isko? para malaman ko na rin kung saan ang bahay mo. Para kung gusto kitang makita, ay alam ko kung saan kita pupuntahan. Pwede ba yon? Sige. Umalis na tayo habang maaga pa para hindi tayo gabihin. Medyo malayo pa kasi ang bahay namin eh. Sumang-ayon naman si Isko kaya nang makuha ko na ang aking bag ay nagbiyahe na kami para ihatid niya ako sa aming bahay. Gamit na rin ang kotse na maayos ko nang maidugtong ang mga naputol na hose at wirings nun. Si Isko na ang nagmaneho. Habang nagbabiyahe kami ay naging masaya naman ang aming pag-uusap. Makalipas ang halos 4 na oras na biyahe ay nakarating na kami sa aming bahay. Dahil mabilis pero maingat naman na nagmaneho si Isko. Nagulat pa sina Inay at Mirna nang makita na may sugat ang aking muka at mayroong mga benda ang aking mga braso at kamay. Berly, anak. Ay, Diyos ko namang bata ka. Ano bang nangyari sa'yo? Habang kwento, Nay. Hindi naging magandang aming biyahe ni Oscar at Boserio. Bakit ka nasugatan? Nasaan na sila Oscar at Mang Seryo? At sino lalaking tong kasama mo? Patay na sina Oscar at Boserio. Pinatay sila ng mga aswang. Kung hindi nga ako tinulungan itong si Isko, baka pati na rin ako nakagaya nila. Ay, napunta pala kayo sa lugar na merong mga aswang. Ay, Diyos ko. Mabuti na lang pala at natulungan ka nitong si Isko. Opo, Inay. Baryo yun ng mga aswang. Merong isang angka ng mga aswang ang nagalit sa amin. Kaya nangyari ang bagay na yun. Siya nga pala, Isko, si Nanay Tinay at ang aking kapatid na si Myra. Kumusta po kayo? Ako na po ang naghatid dito kay Marley para makatiyak ako na makakauwi siya ng maayos. Maraming salamat sa iyo, Isko. Utang na loob namin sa iyo ang ginawa mong pagtulong sa akin, kapatid. Oo nga naman, Isko. Ay siya, maupo ka muna at magluluto ako ng hapunan. Dito ka na kumain. Sa susunod na lang po siguro. Gagabihin na ako masyado kung hindi pa ako aalis ngayon. Marley, babalik ako sa ibang araw ha. Maraming salamat, Isko. Anumang oras na bumalik ka, bukas ang pintuan ng aming bahay. Maraming salamat, Marley. Nang magpaalam si Isko ay hinatid ko pa siya sa labas ng aming bakuran. Naglakad siya palayo. Akala ko ay hindi siya seryoso sa kanyang mga sinabi. Pero ilang araw lang nakalipas ay bumalik siya at sinimulan niya akong ligawan. Kaya naman mula noon ay palagi na siyang dumadalaw sa amin. Sinamahan din niya ako para kausapin ang mga kamag-anak ni Boserio para ipaliwanag ang mga nangyari. Ganon din sa mga kamag-anak ni Oscar. Sila na ang kumuha ng bangkay ng mga iyon sa bayan. Hanggang isang gabi, nagpaalam na si Isko na aalis. Sakay ng kanyang motorsiklo ay mayroon akong kakaibang naramdaman sa paligid. May tao ba dyan? Sa wakas ay natunto din namin kung nasaan ka! Sino ka? Huwag kang magtago sa dilim! Napakabilis mo namang makalimot. Huwag mong sabihin na hindi mo na ako nakikilala. Aling Edna? Ako nga, mabuti naman pala at hindi mo pa rin ako nakakalimutan. Paano ko naman makakalimutan ang aswang na pumatay sa aking mga kasamahan? Mabuti naman kung ganon. Sinabi ko na sa iyo na hindi pa tayo tapos. Hindi kami titigil hanggang hindi namin natatapos sa mga gusto namin mangyari. Ikaw, si Kapitana Bilin at si Isko na lamang ang hindi namin napapatay. Kaya ngayon, ay ikaw na ang uunahin namin. Hindi mangyayari ang iniisip nyo. Dahil naturuan ako ni Isko kung paano kayo labanan. Yun ang dahilan kaya palagi rin siyang nandito. Habang kausap ko sila ay kinakapa ko na sa aking bulsa ang plastik ng asin. Kaya nang akmang susugod na ang mga aswang ay sinabuyan ko sila ng asin. Eksaktong nakabuka pa ang bibig ni Aling Edna. Nang pumasok doon ay isinaboy ko na ang asin. Kagad siyang napaso at pilit na iniluwa ang asin. Si Mang Alfredo naman ay tinamaan ang asin sa kanyang mga mata kaya namilipit din ito sa sakit. Iyon ang pagkakataong sinamantala ko. Tumakbo ako papasok sa loob ng bahay namin. Anong nangyari, Berly? Bakit hawak mo ang baril lang yung itay? Natuntun ako ng mga aswang na pumatay kina Oscar at Boserio, Nay. Magtago kayo ni Myra sa loob ng kabinet. Kahit anong mangyari, huwag kayong lalabas. May aswang sa paligid, Ate Marnie. Oo, nasa labas sila.
Sundin nyo ng sinabi ko. Huwag kayong lalabas sa cabinet kahit na anong mangyari. Dalian nyo! Pero paano ka? Lalabanan ko sila, Nay. Sige na po, wala na tayong oras. Baka malaman pa ng mga aswang ang plano natin. Kaya na, Nay. Sumunod na lang tayo kay Ate Marley. Napilitang sumunod si Inay sa amin ni Myra. Pumunta sila sa kwarto at pumasok sa malaking cabinet ng damit na naroon. Nagtago sa likuran ng mga damit na nakahanger kaya marahan kong isinara ang pinto noon. Tapos ay lumapit ako sa bintana. Bahagya akong sumilip pero hindi ko na nakita sa dating pwesto sina Aling Edna. Nang maramdaman ko na parang mayroong nagbubukas sa isa pa sa mga bintana ay kaagad akong lumipat doon. Nang umangat ang bintana at sumilip doon ng isang aswang ay nguso ng shotgun ko ang kanyang nakita. Bago pa siya makailag ay kaagad kong kinalabit ang baril. Nawasak ang ulo ng aswang. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Nagsasayang ka lang ng pagod. Babagsak ka rin naman sa aming mga kamay. Marami pa rin kami kaya wala kang magagawa laban sa amin! Huwag nyo akong lokohin dahil alam kong naubos na mga tauhan nyo sa huling labanan. Napatay na ng mga taga-baryo. Kayo ang umanda sa akin dahil meron akong sorpresa sa inyo. Hangal ka, mayabang na babae! Hinihintay ka na ng mga kaibigan mo, Merly. Nagbalik sila dito para sunduin ka. Sinong mga kaibigan kong sinasabi nyo? Bakit hindi ka sumilip sa bintana? Tingnan mo ang kotseng ginamit mo pang uwi dito. At makikita mo kung sino ang mga kaibigan mo na gusto ka nang sunduin ngayon. Kahit alinlangan ako ay bahagya akong lumapit sa bintana sa may gawing bahay sa harapan. Dahan-dahan kong binuksan iyon at sinilip ko nga ang kotse na nasa labas. Nagulat ako nang makita kong naroon sina Oscar at si Boss Sergio. Pareho silang nabuhay pero sa pagkakataong ito ay alam ko na hindi na sila mga normal na tao. Nang makita nila ako ay kapwa sila natuwa at lumakad palapit sa aming bahay. Sumama ka na sa amin, Merly. Huwag ka nang lumaban. Masarap pala ang maging aswang na kakaya nila. Tama si Boss Sergio. Huwag ka nang lumaban pa sa amin. Lumabas ka na dyan at ibaba ang iyong armas. Mamamatay ka ng pansamantala pero kapag kumalat na sa iyong katawan ng kamandag na aswang ay muli ka nang mabubuhay. Isama mo na rin ang kapatid mong si Myra. Di ako makapaniwala na maririnig ko sa inyo mga bagay na yan. Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan natin, kayo pang magsasabi ng ganyan? Mga hangal kayo at ugaling aswang na! Kung hindi ka namin makukuha sa maayos sa pakiusap, gagamit kami ng dahas. Gagawin namin ang utos ni Pinunong Alfredo. Sige na, kumilos na kayo. Tapusin nyo na ang babaeng yan. Isama na natin ang kanyang ina at kapatid. Tayo na, Boss Sergio. Walang takot ngang mga ito na lumapit sa bintana ng bahay kung saan ako nakapwesto. Sina Oscar at Boss Sergio. Itinutok ko sa kanila ang hawak kong baril pero natigilan ako. Parang hindi ko magawang kalabitin ang gantilyo nun. Parang hindi ko sila makakayang patayin. Parang hindi kaya ng aking dibdib. Pero ang aking isipan ay sinasabing tapusin ko sila dahil hindi na sila yung mga dati kong kasama. Umalis na kayo dito! Huwag niyo akong pilitin na labanan kayo! Pakiusap mo, Seryo! Sinabi ko na kasi sa'yo, huwag ka nang lumaban sa amin. Sundin mo ako. Muli tayong magsasama-sama ni na Oscar. Tama si Boss Sergio. Kaya ibaba mo ng baril na yan. Huwag kang maniwala sa kanila, Ate Marley. Mga aswang na mga yan. Huwag kang pumayag na makapasok sila. Myra, bakit ka pumunta dito? Bumalik ka kay inay! Alam ko naguguluhan ang isip mo, Ate Marley, kaya lumapit na ako dito. Huwag kang makonsensya dahil hindi mga tao ang papatayin mo kung hindi mga halimaw. At yan na meron kang babae ka. Pagkatapos ni Merly, ay ikaw naman ang isusunod namin! Pinwersa na nila Boss Sergio at Oscar ang bintana ng aming bahay hanggang sa masira iyon. Doon ako nagdesisyon na paputokan sina Oscar at Boss Sergio. Kaagad naman silang nakaalis sa bintana at nagtago sa dilim. Nang sumilip ako sa bintana ay muli kong nakita na nasa di kalayuan sina Mang Alfredo. Pinaputokan ko rin sila pero nagtago sa likuran ng mga sasakyan na naroon. Kaya muli kong pinagtago si Myra. Hindi kita iiwanan, Ate Marley. Alam ko magulo ang isip mo. Balikan mo si inay. Ako nang bahala dito. Tama ka. Hindi na ako dapat na makonsensya dahil hindi naman sila normal na tao. Mga aswang sila na kagaya ni Aling Edna at Mang Alfredo.
Kailangan din silang mamatay para wala na silang mapirwis yung tao. Sige ate, babalikan ko si inay. Pero mangako ka na hindi ka magdadalawang isip na labanan sila kasi mga aswang na sila ngayon. Oo, yun ang gagawin ko. Ako nang bahala dito. Bantayin mo na lang si inay, please. Nang pumasok na sa kwarto si Myra, ay narinig ko ang malakas niyang sigaw. Nagmamadali akong pumunta roon kung saan nakita ko na nasira na pala ang bintana. Doon nakapasok si Aling Edna. Pero bago niya makagat si Myra, ay pinaputukan ko siya. Hindi niya nagawang ilaga ng mga bala ng shotgun. Duguan siyang bumagsak. Kaagad na bumulwak sa kanyang bibig ang dugo. Umagos sa kanyang katawan ng maraming dugo dahil sa dami ng mga naging sugat niya, likha ng malalaking bulitas na bala ng shotgun. Hangal! Babalikan kita! Tawang hangal! Hindi ka na makakabalik pa. Hindi ka na rin mabubuhay pang muli dahil magiging abo ka na pagkatapos mong mamatay. Ano ibig mong sabihin? Pinaghandaan ko ng pagkakataong to. Ang baril na ito at ang mga bala ay binditado na. Sinamahan ako ni Isko sa kakilala niyang pare dahil alam niyang takbo ng utak ng mga kagaya niyo. Daisan mo ko. Patay na ba siya, Ate Marley? Oo, patay na siya. Tingnan natin kung ano nang mangyayari sa kanya. Oh, tama nga si Isko. Magiging abo sila kaya wala ng pagkakataon pang mabuhay at makaganti. Dahil sa nakita ko nangyari kay Aling Edna, ay lumakas na ang aking loob. Marahan akong lumabas ng bahay para labanan na ng harapan sina Mang Alfredo, Oscar at Boss Sergio. Maingat ko silang hinanap sa paligid gamit ang flashlight, pero hindi ko na sila nakita. Nang makarinig ako ng mga yabag sa talyer, ay maingat akong lumapit doon habang hinahanap sa paligid ang mga aswang. Naggulat ako nang sabay-sabay silang lumabas at napapaligiran na nila ako. Alam ko na dalawa na lang ang bala mo. Kahit mapatay mo ang dalawa sa amin, mayroon pa rin dalawa na sasalakay sa iyo. At bukod doon ay nasa panganib na ang iyong inay. Nasa loob na ng bahay ninyo si Edna. Yun ang akala mo. Pero ang totoo, pinatay ko na siya bago pa ako lumabas dito. Hindi na siya mabubuhay pa dahil naging abo na siya. Hangal, huwag mo kong lolokohin. Edna! Edna, nasaan ka na? Sinabi ko na sa'yo, patay ng mahal mong asawa kaya ikaw nang isusunod ko. Humanda kayong tatlo dahil binditado ang baril at bala ko. Kung ganun, ay papatayin ka na din namin. Oscar Sergio, tapusin na natin ang hangal na ito! Sabay-sabay na sumugod ang tatlong aswang. Una kong pinaputukan si Oscar na ilagan niya ang bala ko. Nagtago siya sa likuran ng sasakyan pero minalas-malas naman na masapol si Boss Sergio. Duguan siyang bumulagta. Nang muli kong kalabatin ang baril ay hindi na yun pumutok. Kaya naman natutuwang lumabas sa pinagtataguan sina Mang Alfredo at Oscar. Tama nga ang sinabi ko, wala ka ng bala! Ngayon ay umahayo na talaga sa amin ang pagkakataon. Mamamatay ka ngayong gabi kasama ang inay at kapatid mo. Pero huwag kang mag-alala. Sa muli mong pagkabuhay, magiging kagaya na kita. Ikaw ang papalit kay Edna bilang asawa ko. Masyado naman ang pangarap mo. Sa palagay mo ba ipapayag ako na patayin mo at agawin ang babaeng mahal ko? Ikaw na naman. Talagang palagi kang humahadlang sa mga plano ko. Hindi magtatagumpay ang lahat ng mga masasamang balak mo. Patuloy kitang aadlangan hanggang sa matapos ang iyong kasamaan. Isko, nagbalik ka. Malayo na ako nang makapa ako sa aking bulsa ang ibang bala ng shotgun na ipinahawak mo sa akin nang manggaling tayo kay Padre. Tapos ay narinig ko ang malalakas sa putok ng baril mo kaya nagmadali akong bumalik. Kung gano'n ay tayo na, Oscar. Ikaw na ang bahala kay Melly. Akin si Isko. Masusunod, Pinuno! Kaagad na lumapit sa akin si Isko at iniabot ang 3 bala ng shotgun. Kaagad kong inilagay iyon sa hawak kong shotgun. Kaya nang sabay na sumugod sa amin ni Isko sina Mang Alfredo at Oscar ay kaagad naming pinaputukan. Dahil nasa ere ang dalawa ng dumamba ay hindi na nila nagawang ilaga ng mga bala namin. Sabay na bumagsak ang dalawa. Parehong sugatan. Bago pa sila makabawi ay muli silang pinaputukan ni Isko at sa pagkakataong iyon ay sa ulo na ang naging tama nila.
Nang mahalagutan sila ng hininga, ay tuluyan na silang naging abo. Kaya nakahinga na ako ng maluwag. Niyakap naman ako ni Isko. Tapos ng lagim na dala nila. Matatahimik na tayo. Salamat, Isko. Kung hindi ka dumating, baka napahamak na kami ni na inay. Hindi ipinahihintulot ng Diyos na mapahamak tayo, Marley. Palagi ko yung ipinagdarasal sa Kanya dahil mahal kita. Ilang buwan pa ang matuling lumipas, tinanggap ko ang pag-ibig ni Isko at makalipas ang 1 taon ay nagpakasal na kami. Naging masaya kaming dalawa, pero ang malagim na karanasan na iyon ay hindi namin makakalimutan. Lalo na ang tungkol kina Oscar at Boss Sergio. Tama ba ang aking ginawa? Kayo na po ang humusga. At yan po ang karanasan na aking mai-share sa inyo at sa lahat ng listeners. More power po sa inyong channel and God bless po sa lahat.